Parang ko dito kang pakiinom. Good works! Ano pa? Good works! Amen? Kasi fruit din yun eh. Tama po ba? Ano pa? Souls? Pwede. Mga kaluluwa, bunga din yun. Amen? Maraming pwede po yun. At kung ikaw'y na kayo, tiyak na mamumunga ka. Because you are in Christ. Cause and Amen. Next, to dishonor to the house and other sacred things of God. Galing si Lord. Nakita nyo yung temple ng New Testament ay ginawa ng business. Yung pare, yung pinakasaserdote, kayo dyan, tinda kayo dyan, ha? Sasabihin ko dito, paglapit, bumili kayo ng ibon. Yan. 10 ibon. Ibenta nyo ng 1,500 sa akin, ha? Ibon, 10 ibon. Lahat ng pera nyo. Amen. Kaya nagalit si Lord. Bakit? Naging business. Pera-pera lang, hindi tama. So, this pleases God. Praise the Lord. Amen. The shallow in the deep Christian, na yun ang din mapasagahan natin before we eat lunch. Kakait pa tayong tanghalian dito? Nice naman. Pero bago tayo kumain ng tanghalian, magpa-picture tayo. Gusto mo magpa-picture dito eh. The shallow Christian and the deep Christian. Are you guys shallow Christian? Ito ngayon ang ibig natin. Handa ba kayo? 10th anniversary, medyo may konting sabihan kami ni Pastor, okay lang yun. Ano yung shallow pag ikaw ay self-centered? Self-desires mo lang iniintindi mo, selfish, self-needs, self-focus mo sa sarili mo. Mga kailangan ko, gusto ko, nais ko. Shallow yun. Pag-uwi ko na. Amen? Ako. Di ba? Pag hindi ako sinama sa pagsayaw, hindi ka gusto mga sa practice eh. Hindi ba? Ang deep Christian man ay ang lagi niya nakikita yung need of the world, the need of the house of God, the need in the projects of God, purposes of God, things of God. Ang gusto niya mangyari, paano kaya ako magiging instrumento ng Diyos? Amen? Magiging daluyan ng Diyos. Sabihin natin, daluyan. Daluyan. Ano ba ibig sabihin ng daluyan? Dapat naiintindihan niyo yan. Amen? Amen po ba? Amen. Naglalakad yung lingkod ng Diyos, patisod-tisod sa daan. Hindi ba? Wala palang pumasahe. Di sakay mo. Daluyan. Amen po ba? Amen. Ni pulubid, gutom na gutom. 2 taon lang hindi kumakain. Ano gagawin mo? Hindi pakainin mo. Amen. Daluyan. Yun ang deep Christian. Amen po ba? Amen. Umatay dito, anniversary, walang maupuan. Ayun mo na ito, walang maupuan. Hindi pumili ka ng 4 na upuan. Pwede ito, humiga. Naintindihan niyo po, hindi ka dapat maging very sensitive. Hindi, kung ano yung need, amen? Daluyan. Yun. Siya'y alaga, a disciple, hindi alagain. Di ba? Lagi na lang nawawala, lagi na lang nagtatampo, lagi inaalagaan. Ano yun? Ano ba lagi inaalagaan? Tuta? Siyempre, minsan talagang nangyayari yun, amen? Pero no, lagi na lang na ganon. Kasama ka pa nung nagpasimula dito sa mundo na kailan, alagain ka pa rin hanggang ngayon. Ano yan? Baboy? Amen? Kundi nga natin, ako'y alagaan. Ako'y alagaan. I am a disciple. I am a disciple. You are a disciple. Ang disciple, daluyan. Amen? Amen. Daluyan. Natindigan mo si Pastor Josie. 10 taon na pala dito at saka
16 plus 80, may kinumpute ko kasi pinakumpute niya, di 42, ano? Okay. Ihanap ko kaya ito ng magiging BF niya. Yung tama para sa kanya siguro. The point is, you're always thinking, how can I be an instrument of God? Amen ba? Hindi yung boyfriend, paano ka lang makukuha yan? Susunod, kita kami, magsusuot ako ng... Hindi, wala na ako isusuot. Takot. Takot sa katapusan. Pero walang pakialam sa katapusan ng mundo. Shallow. Naku, magkatapusan na. Bayaran na ng ilaw, lalita ko pa. Takot na takot. Parang... Pero wala sa pakialam sa katapusan ng mundo. Mali, di po ba? Hindi nakapokus sa Word of God. Next. Next natin sa next. Tingin sa sarili ay laging wala at dukha. Sa tuwing tatanungin mo, may pera ka ba? Wala. May barya ka ba? Wala. Okay, 10 taon na kayo magkasama, laging yun ang sagot. Mali yun! Ganon! Bakit ka nasasabi ng ganon? Wala. Ba't nangungutang ba siya? Mali rin yun eh. Lagi na lang wala. Walang nakakain eh. Kumain ka na wala. Hindi ako kumakain. Wala. Puro wala. Mali. Shallow yun. Meron. Amen? Let the poor say, I am rich. I am poor. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Let the boy say, hindi ba yung parang mga vampira? Vampira daw eh. Vampira yun. Pagka lumalapit sa'yo, ala ka vampira? Ano pala yun? Shallow Christian. Amen? Amen? Alam mo, realistically, nangyayari yung parang lagi kang mahirap kasi wala kang vampira, kaya yun mo iba, nakuha ito vampira, takot ka. Manage the blessings of God. Amen. Hindi mo pwedeng, hindi tumukonsider sa pangako, you are blessed. Hindi ka basta may dadating na blessing, pero you are already blessed. Pero manage the blessing well. Amen po ba? Amen. Manage mo kasi magiging vampira ka. O pag tinitingan ako, vampira ka. Manage the blessings well. Amen? Yung iba naman, tingin sa sarili laging walang alam at walang kaya. Kahit simple, hindi alam. 1 plus 1. Ha? Walang kaya. Tinatawag ni Lord, maglingkod ka sa akin. Hinili kita. Gagamitin kita. Lord, ayoko po kasi wala po akong alam. Bongo po ako eh. Yun, hindi ako marunong mag-Ingles. Hindi po eh. Diba kaya kapag may mga bisitang foreigner, ayaw lumabas, diba? Nakatago sa aparador. Natagal sa kubeta. Kala mo nabatay na eh. Ayaw lumabas kasi may mga foreigner, diba? Ayaw niya ma-engage eh sa English. Ayaw niya maglingkod yan kasi hindi ako marunong. Wala akong alam. Dalawa lang English na alam ko. Ano alam mo? Yes, Lord. Okay na yan. Magagamit na kita kasi yes, Lord. Amen. Sabihin natin yes, Lord. Yes, Lord. Susunod ba kayo kay Lord? Yes, Lord. Kahit nahirap ang kalagayan? Yes, Lord. Nilomag niyo po. Kahit anong kalagayan, yes, Lord. Amen. Amen. Kung saan ka dinala,
doon ka. Kung anong pinapagawa sa'yo, doon ka. Bakit wala ka sa Africa? Ano man yun? Kasi wala ka doon. Hindi nila para doon. Nandito ka sa Hong Kong. Amen. Ito ang tingin ko. Amen. Mapihira, asawa lang may asawa. Iniintindi ka. Nakipagawa ng bahay. Pero sila wala ng bahay. Amen? Amen. So, kung sinasabi ko lang, alam, binatawag ka doon, greater grace. Ikaw ay agila. Amen. Nakagawa kami ng bagong kanta, kakatahin namin mamaya. Mamaya. Ay, bibitin. So mga kapatid, those are just areas na dapat natin maintindihan sa Christian life. We are disciples. Alagad tayo, amen? Daluyan tayo. I am a disciple. I am an instrument of God. Kaya yung mga negative things po ba na dapat natin alisin? Alisin na yun. If I change, everything changes. Amen? Amen. Huwag kang mag-focus sa pagbabago ng iba. Unahin natin ang ating mga sarili. Habang nagsasalita ako dito, I am not speaking as a perfect person. I have so many things to change. Pero huwag nilang problemahin yun. Yung sa'yo problemahin mo. Amen ba? Amen. But I am doing my work. Kung ba't ako nandito, to speak to you, to speak the word of God. Ngayon, nakikinig kayo. Pagkatapos natin maghiwalay, yung nadinig nyo, ipapamuhay nyo, i-share nyo sa iba. Amen? Amen. Because we are instruments. We are disciples. Let us imitate Christ. Disciples, it is to be like Christ in everything. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha ba siya ni Kristo? Sana. Merong dalawang spiritual dominions or kingdoms in this world. Kingdom of God and the kingdom of darkness. Amen? Ngayon, sa Hebrews chapter 11 verse 3, yung natural kingdom at saka yung spiritual kingdom, the natural kingdom, all the things that we see are sustained and contained by the spiritual truths. Lahat na yan ay na-create through the Word of God. Amen? So, ulit-ulit kong sasabihin, powerful ang Word of God. Yung Word of God sa Spirit of God, amen? Gagalaw ang Espiritu ng Diyos, the creative power of God, kung may madidinig siyang Word of God. Hindi gagalaw ang Espiritu kung walang Word of God. Amen ba? So, kaya dapat lagi kayo nagsasalita ng Word of God. Amen? Kaya nung sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, let there be light, nadinig ng Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Amen. Let there be stars, nadinig ng Holy Spirit. Amen? Amen? Amen. Let there be planets. Di ba? Word of God. Spirit of God. Amen po. Amen. Gusto mo bang magbago yung paligid? Speak the word. And the Spirit will move. Amen. Hindi magbabago pag walang Word of God sa walang Spirit of God. So gusto ko lang na maalala niyo yun kasi all the natural things sustained and contained by the Spirit of God and the Word of God. The whole world lies under the sway of the wicked one, by the God of this world. Mayroong God of this world, si Satanas yun. Tama ho ba? Amen. We were translated into the kingdom of His Son. May kaharian ng anak ng Diyos, si Yeso Cristo. Translated, kung sinabing translated, ano yun? Inilipat. So nakalipat ka na. Amen? Nandito ka pero nakalipat ka na. Next, the kingdoms of this world has become the kingdom of our God. Darating ang panahon, lahat ng nagre-reject sa Kanya, darating siya as King of Kings and Lord of Lords, there will be one King. Ngayon, may struggle. Si Diablo at ang kanyang mga kampon, si Jesus at ang kanyang mga alagad. Tanong, kanino ka? Pagtaas nga po ang kamay, ang lahat may kamay.
Kay Lord. Kay Jesus at alaga. Laban kay Satanas at ang kanyang mga kampon. Amen? Amen. Ikaw ba yung kampon? Bakit ano? Ikaw ay alaga. So, maging very clear ang distinction mo. Every time you are in your business, I am a disciple of God. Amen? Naglalakad ka ng malingkay, never forget, I am a disciple of Christ. Kung makipagtawaran ka, bibili kang isda, never forget, I am a disciple of Christ. Di ba? Nakaaway mo, ba't ka nakipag-away? You are a disciple of Christ. Tapos yung malaking isda, pinapalo mo sa I am a disciple of Christ. Bakit? You are a disciple, you must be like Christ. Amen po ba? Salamat natin ang Panginoon. So, without your doubt, wala nang struggle. Pero ngayon may struggle, okay lang yun. Pero tiyak naman natin kung sino magwawagi. Amen? Amen. Ito po ang simula. The laws of the secret kingdom. Secret kingdom kasi maraming hindi nakakaalam. But to us, it is not a secret. We know the kingdom of God. And within that kingdom of God, may mga laws so that we may be able to live the laws, mga panuntunan, mga palatuntunan, mga principles, mga batas within the kingdom of God. Timeless laws of God's kingdom at work in the world today. Preach the gospel of the kingdom. So we will be reminded about these keys or about these laws. Ipamuhay natin so that we may be, victorious. E paano tayo nagtatagumpay kung ayaw natin gamitin yung mga susi, yung mga binigay niyang mga principles and laws. And this is one. The kingdom of God is like. Hindi ko usapin kung anong katulad ng kaharian ng Diyos. Una, one of the law in the kingdom of God is the law of use. Hindi ko babasahin kasi gusto ko sana ay mabilis. Kaya hindi lang magbasa. Okay ba yun? The law of use, ang batas ng paggamit. Alam niyo ba na ang anumang bagay na hindi madalas gamitin o hindi nagagamit, kinakalawang, nasisira. Amen? Amen. At kung ito na may laging nagagamit, ipinatutuwa mo. Aalagaan mo. Kasi kagamit-gamit, di po ba? Ano alam niyong nasa inyo na hindi niyo ginagamit kaya kinakalawang na ngayon? Ay, utak naman natin. The law of use. Sinabi po sa Matthew chapter 25 at saka sa Mark chapter 4, in the kingdom of God, you get down and I will lift you up. Diba ha? Tataas kita. Lahat ng hindi bababa, hindi magagamit. Amen? Lahat ng hindi bababa, hindi magagamit. Humility is a prerequisite to servanthood. Hindi po hindi maglingkod yung Panginoon. Napakataas, di po ba? So, humility and getting down is a prerequisite for servanthood. At sinabi ng Panginoon, eto, bibigyan kita, do business till I come. Gamitin mo. Kaya nung bumalik siya, ginamit ko po, napalago ko po. Pag ginagamit, lumalago. Amen. So that is the law of use. So what are the things that God has given you? Use them. Huwag mong itago. Eh, sabi ng isa, itinago ko po. Binigyan ko ng isa, itinago. Ba't itinago mo? Dapat, inihulog mo sa bangko. Ibig sabihin, kahit na hindi mo lubusang magamit, pero, ano yun? Gagalaw. Amen? Ginagamit mo ba lahat ng binigay sa'yo ni Lord? Bakit kayo nagkaroon ng time para sumayaw, sister? Pagkagabi ba, sumasayaw kayo? Hindi mo na silang time to dance, di ba? Why? Eh, pare-parehon lang naman yung trabaho. Why? They're using the law of use. Kaya ako hindi ako magtataka itong mga dancer na ito. Magsasayaw lahat yan. Kahit saan ka pupunta, makikita mo. Nightclub. Sa langit. Amen. Because of the law of use. Sapagat siya na mayroon, ay bibigyan pa. At siya na wala ay kukuhanin ang nasa kanila.
Next one, mabilis po tayo.